Mga Ginoo, hayaan ninyong magtanong ako ng tapat. Tunay ba kayong naniniwala na sa edad ninyo, ang mga babae ay naaakit lamang sa mga lalaking may makakapal na pitaka, mamahaling kotse, o makapal na maitim na buhok? Kung ganoon pa rin ang iniisip ninyo, tumigil na kayo ngayon. Dahil ang paniniwalang iyan ay isa lamang alamat, isang kasinungalingang inuulit-ulit ng lipunan sa loob ng maraming dekada. Ito ang katotohanan. May isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera o pisikal na anyo. Isang bagay na karamihan sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang ay mayroon na hindi lang nila natutunan kung paano ito gamitin. At kapag na-activate mo na ito, ang mga babae, kahit ang mga mas batang babae, ay natural na nagsisimulang maakit sa iyo. Parang hinihila sila ng magnet. At hindi, wala itong kinalaman sa plastic surgery, sports car, o mahiwagang tableta. Ang kailangan mo lang talaga ay 12 minuto sa isang araw. Manatili ka rito dahil ibabahagi ko ang isang simpleng kasanayan na maaaring magparamdam sa mga babae na komportable, mausisa at natural na maakit sa iyo. Habang ang ibang mga lalaking kasing edad mo ay patuloy na nakikipagkumpetensya sa isang larong hindi nila kailanman nilayong manalo. Pero bago yan, may isang maliit na pabor akong hinihingi. Kung talagang handa ka nang buuin muli ang iyong kumpiyansa at makita ang mga tamang babae ng walang panlilinlang o manipulasyon, pindutin ang like button, mag-comment kung saan ka nanonood, at huwag kalimutang mag-subscribe. Tuwing linggo, nagbabahagi ako ng mga siyentipiko at psikolohikal na pananaw tungkol sa atraksyon, sigla at pagpapanatili ng karisma pagkatapos ng 6 Ngayon, ating basagin ang isa sa mga pinakamalaking mito. Maraming tao ang naniniwala na pagkatapos umabot sa 6, ang isang lalaki ay nagiging hindi nakikita ng mga babae maliban kung mayroon siyang sports car, pribadong yate, o katanyagan tulad ng isang artista sa pelikula. Pero ang ideyang iyon ay ganap na mali. Marami na akong nakatrabahong mga lalaking nasa edad 60 at 70 na nilapitan ng mga babaeng 20, kahit 30 taong mas bata. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa hitsura, kundi dahil sa psikolohikal na atraksyon. Ang mga babae ay hindi humahabol sa mga kabataang lalaki na desperado pa ring patunayan ang kanilang sarili na aakit sila sa kapanahunan. Sawang-sawa na sila sa mga lalaking puno ng ego, kawalan ng kapanatagan o pagkabalisa. At iyan, mga Ginoo, ang inyong kalamangan. Hindi pa ninyo ito natutunan kung paano gamitin. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ang pangalan ko ay Dr. Josely Carter. Sa nakalipas na 5 taon, natulungan ko ang hindi mabilang na mga lalaki na muling itayo ang kanilang kumpiyansa, palakasin ang mga relasyon, at muling matuklasan ang kanilang pakiramdam ng katiyakan sa pakikipag-date at pakikipag-ugnayan sa lipunan. At ngayon, may sasabihin akong matapang. Ang mga lalaking mahigit 60 taong gulang ay may taglay na isang uri ng atraksyon na hindi kayang kalabanin ng mga nakababatang lalaki. Bakit? Dahil ang mga nakababatang lalaki ay patuloy pa ring naghahabol ng pagpapatunay, sinusubukan pa ring buuin ang kanilang buhay, sinusubukan pa ring patunayan ang isang bagay. Pero ikaw, nabuhay ka na, naranasan mo na, nahirapan ka na, at nakaligtas. Iyan ang iyong kapangyarihan. Kaya ano nga ba ang sekreto na nagpapabaligtad sa atraksyon? Ito ay tinatawag na kalayaan sa resulta. At kapag na-master mo na ito, ang mga babae ay nakakaramdam ng pagkahumaling sa iyo nang hindi ka man lang nagsusumikap. Ngayon, ating talakayin ang 3 malalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang at kung paano ito papalitan. Pagkamali numero 1, paghabol sa halip na pag-akit. Maraming lalaking kasing edad mo ang kumikilos pa rin na parang mga teenager, labis na nagsisikap, sinusubukang magpahanga o gumagamit ng pera para bumili ng atensyon. Sa psikolohikal na aspeto, ito ay lubos na nagbabalik sa dati. Madarama ng mga babae ang desperasyon mula sa malayo. Sa emosyonal na aspeto, parang hindi natural.
Sa praktikal na aspeto, nagsasayang ka ng oras at lakas. Ang solusyon, bumuo ng kalayaan sa resulta. Huwag maghabol. Magpakita ng kasiyahan sa kung sino ka na. Ang tahimik na kumpiyansa na iyon. Ang natural na humihila sa mga babae. Sa isang iglap, ibabahagi ko ang 12 minutong pang-araw-araw na ehersisyo na nagpapaunlad sa ganitong pag-iisip. Pagkamali numero 2, pag-uugnay ng iyong pagpapahalaga sa sarili sa pagsang-ayon ng isang babae. Hindi namamalayan ng maraming lalaki na sa sandaling magsimula silang magtaka, kaakit-akit pa rin ba ako? Gusto pa ba ako ng mga babae? Agad silang nawawalan ng lakas. Sa biolohikal na aspeto, humihigpit ang katawan dahil sa stress. Sa emosyonal na aspeto, ititigil mo ang pagiging sarili mo at magsisimula kang magtanghal. Sa pakikisalamuha, ang interaksyon ay nagiging hindi natural. Ang solusyon, ihiwalay ang iyong halaga sa reaksyon ng sinuman. Pahalagahan ang iyong mga karanasan, karunungan at kalayaan. Kapag tunay mong nararamdaman ang sapat sa iyong sarili, mararamdaman ito ng mga kababaihan at ito ay lubos na kaakit-akit. Pagkamali numero 3, pakikipagkumpetensya sa maling larangan. Napakaraming kalalakihan na nasa kanilang edad, 60 ang nagsisikap na magmukhang bata, nagpapakulay ng kanilang buhok, bumibili ng mamahaling relo, o nagbibihis na parang isang taong kalahati ng kanilang edad. Ngunit hindi ka na 35 at iyon talaga ang iyong kalamangan. Ang mga kababaihan ay hindi naghahanap ng mga lalaking nagpapanggap na mas bata. Gusto nila ng katahimikan, kalinawan, at katatagan. Gusto nilang makaramdam ng ligtas sa isang lalaking alam na alam kung sino siya. Ang solusyon, itigil ang pagpapanggap, yakapin kung sino ka talaga. Magpakita ng tahimik at matibay na kumpiyansa. Iyan ang tunay na enerhiya ng isang malakas na lalaki. Sige, ngayon ay maging praktikal tayo. Paano mo mabubuo ang kalayaan araw-araw? Itinuturo ko ang tinatawag na Outcome Activation Protocol. 12 minuto lang sa isang araw, na hinati sa 3 simpleng bahagi. 3 minuto, pagsasanay sa kasiyahan sa sarili, umupo ng tahimik at damhin ang iyong buhay ng eksakto kung ano ito. Walang pagpapatunay, walang kailangan ng pag-apruba. Tangkilikin lamang ang pakiramdam ng pagiging sapat 4 na minuto. Paggunita na walang agenda. Isipin na nakikipag-usap sa isang kaakit-akit na babae na walang intensyon sa likod nito. Walang pag-asa, walang pressure. Ine-enjoy lamang ang sandali. Sinasanay nito ang iyong utak na manatiling kalmado at presente. 5 minuto, positibong pagninilay-nilay sa sarili, alalahanin ang iyong mga nagawa at mga aral sa buhay. Hindi para magyabang, kundi para tunay na pahalagahan ang iyong paglalakbay. Pinapalakas nito ang kumpiyansa na hindi madaling matitinag, at narito ang kabalintunaan. Habang hindi mo sinusubukang maging kaakit-akit, mas nagiging kaakit-akit ka. Hayaan mong bigyan kita ng isang halimbawa. Si Frank, isang kliyente ko mula sa New Jersey, ay 68 taong gulang. Sa halip na subukang makuha ang atensyon ng mga kababaihan sa isang kafe, umupo lang siya, nagkape, at nagbasa ng libro. Sa loob ng ilang minuto, isang 52 taong gulang na babae ang lumapit sa kanya. 2 taon na silang magkasama. Bakit? Dahil ang kanyang enerhiya ay nagsabi, "Kumpleto na ako, hindi kita kailangan, pero pinahahalagahan kita." Ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi maaaring pekein, at huwag mong intindihin ng mali. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o paglalaro. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa pangangailangan. Madaling matuklasan ng mga kababaihan ang desperasyon, ngunit sila ay lubos na naaakit sa mga lalaking nagpapakita ng katahimikan at katiyakan. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang magpanggap. Mayroon ka na ng lahat, karanasan, karunungan, at lakas na hinubog ng totoong buhay. Iyan ang nagpapaakit sa iyo. Kaya tandaan ito, mga Ginoo, hindi ka masyadong matanda, hindi ka invisible, hindi ka palampas sa iyong kasagsagan.
Nasa perpektong yugto ka na ng buhay para makaakit ng natural at makapangyarihan. Ang kailangan mo lang ay pagbabago ng pag-iisip at 12 minuto sa isang araw. Magsimula bukas, magsanay ng kalayaan sa resulta. Panoorin kung paano nagsisimulang tumingin sa iyo ng iba ang mga babae, ng may higit na interes, higit na kuryosidad, at higit na pagiging bukas. Hindi mo kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang muling tuklasin ang tunay na lalaki na palaging nasa loob mo. Kung ang mensaheng ito ay tumatak, pindutin ang like, subscribe, at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na nangangailangan nito. Isulat sa mga komento kung ano ang pinakamalaking hamon mo sa pakikipag-date pagkatapos ng 6. Nabasa ko ang bawat isa. Mga Ginoo, ang buhay ay hindi tungkol sa tahimik na pagkupas sa likuran. Ang buhay ay tungkol sa paglakad ng may katahimikan, kumpiyansa, at pag-enjoy sa bawat sandali ng walang pressure. Manatiling matatag, manatiling kaakit-akit, at magkikita tayo sa susunod na video dito sa Stoic Heart.